Good morning mga bay. For today's video mag-apply tayo ng fertilizer sa ating mga durian kasi nakaraan parang magdadalawang linggo na mga bay. Nag-apply tayo ng pruning dito. Ito mga bayo, yung pinagputulan natin. Kaya ngayon mag-apply tayo ng fertilizer para makarecover siya ulit. Pero ngayon pa lang hindi pa tayo nag-apply mga bay. Ayan o. May mga palabas na bagong dahon dito sa ano natin pinagputulan mga bay. Yan. Kasi pinutulan natin ito ng mga dulo. Yan. Applyan tayo ng fertilizer mga bay. Tabasan lang natin konti tapos maglalagay tayo ng fertilizer. Yan, natabas-tabasan na natin ng konti mga bay. At tig-dalawang ganito lang yung ilalagay natin. Ito yung fertilizer natin mga bay sa ganito kaliit pa lang natin na durian. Triple 16 tapos Nitrabor mga bayan. Tig-dalawang ganito. Nasa 100 milligram yung ilalagay natin mga bay sa mga ganito kalit natin na durian. Ito pang dalawa mga bay. Ganyan na lang nilalagay natin every month mga bay. Durian natin mga nasa ano pa lang to 14 months na D101 taas na mga bayo. Yan, hindi ko na mabot ng dulo. Ito naman yung mga malalaki na mga bay na pinuruning natin nakaraan, tapos nagtapron rin tayo dyan pero hindi pa to nagbubunga mga bay. At ito yung mixing natin dito, triple 16 Nitrabor yan mga bay yung isa, tapos yung pula yan yung putas. Naglalagay na tayo ng putas sa ganito kalaki mga bay kasi mga nasa ano to 5 years pero hindi pa siya nagbubunga no, kaya nagbi-mix na tayo dito ng putas para pangpabunga mga bay. Tig apat na ganito yung nilalagay natin sa mga ganito kalaki mga bay. Nasa 400 milligram yung nilalagay natin. Estimate nyo lang talaga mga bay na makalat nyo yung apat na dakot paikot. So pang-apat na ito mga bay. Last na ito yan. At ito na yung mga dahon na pinurunin natin nakaraan. Yan. Mabubulok din yun mga bay. Magiging organic fertilizer din yan. Tapos yung mga nilagay natin fertilizer, mabilis lang yan matunaw mga bay kasi magmumoist yung mga dahon. Mabilis matunaw. Ito tingnan natin next year kung magbibigay na to ng bulaklak kasi medyo malalaki naman na yung branches niya mga bayo. Tapos nag apply pa tayo ng pruning mga next year, malaki na to mga bay. Yan o, laki na ng kanyang puno. Sa ganito naman kalaki mga bay, ito magti 3 years na to. Ang nilalagay natin dito ganito pa rin, triple 16 tapos Nitrabor. Hindi muna tayo nag-mix dito mga bay ng putas. Mag-mix tayo ng putas doon na sa mga 4 na taon mahigit. Doon na tayo mag-start ng paglalagay ng putas. Kasi mga ganun mga bay, pwede na yun siyang mamulaklak. Mga 4 years pataas. Yung iba namumulaklak na mag-umpisa, depende sa tubo ng durian. Dito ganun din yung lalagay natin, dalawang dakop din mga bay. Oh, medyo mataas na din oh. Tapos yun, nag sprout na siya ulit oh, simula no na pruning natin. Dito sa mga malilit ko na durian ngayon, ito nilalagyan ko ng dahon ng niyog. Ito yung mga bay. Ayan o. Sobrang linis ng ilalim. Ayan. Ito yung mga bay. Wala masyadong damo. Yung mga damo nandito lang banda. Ayan. Tabas-tabasan natin mga bay. Ayan o. Dito. Hindi nakatubo masyado yung mga damo. Dito lang sa medyo gilid.
dagdagan natin konti mga bay. Tapos lagay tayo ng fertilizer. Mga bay. Ganun ka, ganda kapag nilalagyan ng ganito mga bay. Hindi masyadong tutubo yung damo. Tapos babalik na naman natin to. Ayan. Para yung fertilizer na nilagay natin mga bay, mabilis matunaw kasi magmo-moist yan. Yan yung ginagawa natin ng mga bay, pang moisture. Okay na mga bay, kahit na uminit hindi pa rin titigas yung fertilizer na nilagay natin kasi may nilagay tayong pang pamoist. Ang ganda ng tubo natin durian. Tapos na din tayo mag-apply ng fertilizer mga bay. Yung mga dahon na lang ng nyog ibalik natin para mabilis matunaw yung fertilizer na nilagay natin at saka hindi tutubok agad yung mga damo mga bay. Kita nyo ang linis ng mga puno ng ating durian kasi dahil yan dito mga bay sa dahon ng nyog. Panlaban to mga bay sa dehydrate ng ating durian. Balik na natin, lalo na ngayon parang lalabas na si haring araw, kaya kahit isang linggo to mga bay or 2 linggo walang ulan, walang problema kasi mayroon tayong pangsangga. Ito yung pangsangga natin mga bay. Yan. Kasi kapag ginayaan din ninyo mga bay na malinis yung puno ng durian tapos sunod-sunod yung init, tapos naglagay kayo ng fertilizer, yung magiging resulta niyan, yung fertilizer hindi matutunaw mga bay, magiging bato siya. Kaya kailangan talaga ganito yung gagawin natin. Kahit damo mga bay pwede, yan, tabasin yung damo tapos itambak din sa puno para mag moisture. Kasi wala tayong dito mga bay, supply ng tubig, wala tayong irrigation, kaya tubig ulan lang yung inaasahan natin dito. Kaya yan yung purpose natin mga bay. Sa mga kapwa natin durian farmers dyan, ito kunting tips lang, baka makatulong sa inyo mga bay para hindi ma-dehydrate yung inyong mga durian, lalo na yung mga walang supply ng tubig katulad dito sa ating mga bay. At yun lang mga bay, kung nakaabot kayo sa video na to, baka pwede makahingi ng isang follow, like, and share. Malaking tulong na po yan mga bay. At maraming salamat, ingat po tayo palagi mga bay.